Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. On this video, ipe-present ko sa inyo itong 2024 Montero GLX manual. Tara guys, samahan nyo ako at silipin natin kung ano yung specs ng 2024 Montero GLX manual. Guys, yung unit na to, keyless entry po siya with central door lock. Ito po yung susi niya. 2024 Montero GLX manual natin, meron siyang button dito para i-unlock yung unit at i-lock. Then, to start po siya, gaya na sabi ko kanina, kailangan nakasuksok yung susi dyan. Tapos, i-start natin yung unit. Siyempre, kailangan nakatapak tayo sa clutch para ma-start po natin yung sasakyan po. Dahil sobrang init po ngayon, yung Montero GLX manual natin, equip po siya ng single zone na auto climate control. Pipindutin lang natin tong auto button na to and iset lang natin sa temperature na gusto natin. Ngayon, sinet ko lang siya sa 23 degrees Celsius dahil ito naman yung normal na setting ng temperature ng aircon or 24. Set ko lang po siya sa 23.5 na lang para mamaya hindi ko kami ginawin po dito sa loob ng unit. Tapos kapag na-reach na po niya yung temperature ng cabin po, automatic, bababa na po yung fan speed ng aircon niya. Yan po yung purpose ng auto climate control natin. Mga kapalaboy, dito naman tayo sa steering wheel ng unit ng Montero GLX manual. Kung napapansin nyo, 4-spoke po yung steering wheel niya and equipped na rin po siya ng audio steering remote dito sa left side. Then, meron din po siyang hands-free button dito sa baba. Sa kabilang side naman po, or sa right side ng ating steering wheel control, nandito naman po yung kanyang cruise control buttons. At meron din pong multi-information display button para po mapalitan natin yung setting po niyan. Wait lang po. So guys, kanina po, pinipindot ko yung button na to para mapalitan natin yung setting. Kaya lang ho, nakabukas kasi yung pintuan. May isang pintuan po dito nakabukas, kaya hindi yun natin mabago yung view or yung setting ng ating multi-information display. Ngayon, kapag pinindot ko yung button na to, pwede natin palitan yung from trip A, pupunta ko siya ng trip B, at pwede rin natin palitan yan, kung ilan na lang po yung range ng fuel ng unit natin, kung hanggang saan na lang or ilang kilometers na lang yung pwede niyang itakbo. Tapos meron din po siyang display button, display para naman po makita natin kung ilan po yung average fuel consumption niya. At ito naman po yung average speed na tinatakbo niya. Tapos ito naman po yung eco score po niya. Kapag nakailaw po or naka-green po lahat ng mga dahon dyan, ibig sabihin po, napaka-fuel efficient po ng paggamit natin sa unit or ang tipid po sa krudo ng paggamit natin sa sasakyan. Yan po yung makikita natin dito sa multi-information display. Ngayon, punta naman po tayo dito sa head unit ng Montero GLX manual. So mga kapalaboy, ito po yung function ng head unit. Pwede tayo mag-play ng FM, AM, tapos Bluetooth audio. Then, kapag nakakonect po tayo sa data cable, pwede naman po tayo mag-play dito pwede natin siya i-connect through SmartLink Display Audio. Dito natin isasaksak yung USB data cable dito sa USB slot na to para magamit natin yung SmartLink Display Audio. Para magamit natin yung Apple CarPlay at yung Android Auto po niya. Yan. Tapos lalabas dito sa ating head unit. Kung naka Android Auto tayo, pwede natin magamit yung Google Map or Waze sa unit na to. Dito naman po tayo sa kanyang cambio. So mga kapalaboy, cambio na Montero GLX manual natin. Yung reverse po niya, katabi na po siya ng Primera. Kung gusto natin siya i-shift sa reverse, kailangan ibabaon natin siya papunta ng kaliwa
para maipasok natin sa reverse po. Yung technique lang naman dito guys, kapag nakapasok na sa reverse or naka-reverse na tayo na cambio, ayan, lalabas po yung ano niya, yung camera. Tapos kung nagkamali naman, akala natin naka-reverse, hindi yung lalabas yung ano natin, yung display sa monitor po. Kasi baka naka-primero tayo or hindi naka-neutral lang tayo. So guys, sa mga nagtatanong, paano kung magkamali ng cambio? Akala nila na ipasok na nila sa reverse or akala nila primera yung na-shift nila pero yung pala nasa reverse. Hindi po natin may i-shift to sa reverse po hanggat hindi natin binabaon yung cambio po. Ayan. Papakita ko lang po ulit. Ayan, ipapakita ko siya kung paano po. Kung isasagad natin siya, papasok lang siya sa primera. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi yung nag-on yung ating reverse camera. Pero kung ibabaon ko siya pababa, ayan, binaon ko siya pababa at sinagad ko pa kaliwa, mag-on po yung kanyang reverse camera po. So guys, itong unit na to, gaya na sabi ko kanina, keyless entry siya with central door lock. Ilalak natin yung unit, automatic yung mga side mirrors po niya, titiklop po yan. Tignan nyo, lalak ko po. Yan, tumiklop siya. Kapag inunlock naman natin, ayan, mag-aano siya, magre-retract naman po. So guys, sa headlight, yung unit ng Montero GLX manual, equip po siya ng halogen projector headlamp, tapos meron siyang DRL. Yung DRL niya nakalagay naman dito sa fog lamps. Tapos kung napapansin nyo, yung fog lamp ng GLX natin, kulay black po yung trim ng kanyang fog lamps. Ayan, medyo mas siya tignan, mas aggressive tignan. Kasi sa GLS variant natin saka sa Black Series, kulay chrome po siya. Tapos dito naman sa headlight niya, kung napapansin nyo, kulay black din yung shroud niya. Ayan. So, yan po yung pinagkaiba ng Montero GLX natin. Saka, madidistinguish nyo rin siya na GLX yung unit na to kapag yung DRL niya nakalagay dito. Equip na rin po siya ng 18-inch alloy rims. Gagawin natin Black Series or GT look yan kung i-avail nyo sa akin under bank financing transaction. Tapos, yung kanyang turn signal sa side, naka-integrated na yan ha. Nakalagay po sa kanyang side mirrors. Kabilaan po yan. Tapos, yung unit na to, lahat ng variant ng Montero natin, equipped na siya ng stepboard. Matibay yan. Tapos, meron din siyang roof rail para pwedeng kabitan ng top load. And by the way, mga kapalabo, yung unit na to, naka-disc brakes po lahat ng gulong niyan. Harap, pati na rin yung likod. Tara, silipin natin yung likod ng unit na to. Mga kapalaboy, kung napapansin nyo, yung tail lamps po ng ating Montero GLX manual, naka-LED na po yan. Tapos, ito yan ha, naka-LED po yung kanyang tail lamps. Tapos, LED na rin yung kanyang reverse light po. Tapos, equipped na rin po siya ng reverse sensor at dito nakalocate yung kanyang reverse camera. Tapos, mga kapalaboy, equip na rin to ng shark's fin na antena. Sa mga nagtatanong kung ano-ano ba yung tools na kasama sa unit na to, nandito po yung basic tools po niya, gaya ng tie wrench. Ito po, in case may kaaway kayo, pwede yung pamukpok to sa kaaway nyo. Pero biro lang, hanggat maaari, iwas po tayo sa road rage. Tapos, nandito rin po yung tubo para magamit natin sa pagbomba sa jack. Then, meron din ditong hydraulic jack. Nakalagay na ho sa unit natin. Ito po yung hydraulic jack natin. Nakalagay na ho yan sa unit na to. Saka yung mga tools na to, talagang basic na yan sa unit. Or standard na po na nakalagay po sa unit natin. So guys, kung napapansin nyo, ganito po yung itsura ng Montero natin kapag
nakababa po yung kanyang third row seat. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano po siya gamitin po or iangat. Ngayon, una nyong hatakin, syempre, itong tali na to. Para maangat natin yung sandalan. Tapos ngayon, kasi hindi natin abot yung salumpwet sa sa kabila. Ngayon, gagawin natin, pupunta po ako doon at itutulak ko po pababa at para makaupo na rin po ako sa unit na yan. Napakadali lang pong umakyat sa unit na to. Kasi po meron ho tayong handle grip dito para magamit natin pag aakyat po tayo at bababa sa unit na to. Ngayon, itutulak ko na ho ngayon yung uupuan natin. Tapos yung kabila, kung hindi ho natin masyadong abot, pwede naman natin rin. Pagkaupo natin dito or pagpasok natin, pwede rin naman natin itulak para mababa natin yung upuan. Ngayon, papasok ako ngayon. By the way, mga kapalaboy, 5'6" po yung height ko. Tapos medyo chubby yung build. Sabi ko nung isa sa mga nag-comment dito sa ating sa previous YouTube video natin. Ngayon, papasok na po ako sa unit na to at ipapakita ko kung paano or kung ano yung itsura ko pag nasa loob ng Montero at nakaupo dito sa third row seat niya. Okay. So mga kapalaboy, nakaupo na ako dito sa third row seat natin. At lilipat po ako dito sa left side para mapakita natin kung gaano po kalayo or kalapit yung distance ng tuhod natin at ng paa natin dito sa sandalan po niya. Ayan. Saka mga kapalaboy, syempre, komportable pa rin umupo dito. Yan. Itataas ko lang to para makasandal ako. Ayan. Para lang din ako nakaupo dito sa second row. Ayan. Tapos, kung napapansin nyo, medyo mataas pa yung ko dito, yung tawag dito, yung clearance ko mula dito sa pinakaupuan saka sa aking binte. Ayan, medyo hindi naman ako nahihirapan kasi meron ditong armrest. Saka, yan, pwede naman ako humawak dito kung sakaling kailangan kong humawak. Saka, ayan, napansin ko medyo maluwag pa rin dito kahit ibaba ko itong sandalan ng konti. Ayan, yan. Maluwag pa rin naman. Makapag-cellphone pa ako dito or makakalaro ko ng mobile games. So ito na ho yung position ko kapag nandito ako sa likod ng Montero GLX manual. Ayan, medyo maluwag pa rin. Pwede pa nga ako dito humiga eh. Ayan. Tapos pwede pa ho tayo magkarga ng 3 maleta dito na medium size or small size yung build po. Kaya nasabi ko po yan kasi nasubukan na ho namin. So mga kapalaboy, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano bumaba dito sa Montero. Ngayon, unang gagawin ko, hawakan ko tong lever na to at ibababa at itutulak ko po pababa yung sandalan. At automatic magtatumble po siya. Ngayon, gagawin ko, lalabas na po ako sa unit na to. Syempre yung diskarte, kailangan may mahawakan ka or pwede rin naman humawak dito kung medyo nahihirapan kayo. Kung medyo mas mataba kayo sa akin or mas malaki yung katawan nyo kaysa sa akin, hawak lang dito. At syempre, mamaya, yan. Ganyan lang po bumaba sa unit na to. Walang kahirap-hirap. Pero pinagpawisan ako doon kasi sobrang init po dito sa stockyard namin sa task. Para lang makapaggawa ng video, ginagawa ko yung best effort po para makapag-deliver or makagawa ng video para sa inyo. Kasi meron tayong isang subscriber sa previous video ko, nagtanong ho siya kung bakit hindi ko raw naipakita yung third row seat. Ngayon po, pinapakita ho natin kung ano yung itsura ko kapag nasa third row seat. At ngayon, pinapakita ko rin kung paano yung diskarte or pinakamadaling way para pumasok at lumabas sa galing third row seat po ng Montero. Ngayon mga kapalaboy, ibibigay ko na sa inyo kung ano yung April promo natin para sa 2024 Montero GLX manual. As low as 0 down payment, ma-avail nyo itong unit na to. So guys, magbibigay naman po ako sa inyo ng exclusive freebies under bank financing transaction. Magbibigay ako sa inyo ng GT spoiler, GT or Black Series
mag swap upgrade. Tapos magbibigay din po ako sa inyo ng Bosch Europa horn, deep dish matting, dashcam, rain visor, car cover, hood emblem, at magbibigay din po ako sa inyo ng muffler tip, door step seal, 2 pirasong umbrella, saka 2 pirasong keychain. At syempre, sa offer po na 0 down payment, kasama na doon yung 3 years LTO registration, 3 years TPL, 1 year comprehensive insurance with acts of nature. Meron din po siyang kasamang chattel mortgage fee, PMS up to 20,000 kilometers. So guys, kung meron po kayong questions or inquiries regarding po sa mga promos or units natin, maaari nyo po akong tawagan sa number na naka-indicate dito sa screen. At syempre mga kapalaboy, please don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ko at sa YouTube channel ng misis ko na si Christine Salazar Olimba. At sana mga kapalaboy, kayo naman po yung maging next Mitsubishi client namin. Bye-bye!